I sincerely believe that it was necessary to proclaim martial law to install order and stability because there was complete anarchy throughout the country. Hello, what's up mga tol? Tara pag-usapan po natin kung bakit idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. 1965 noong naging Pangulo ng ating bansa si Ferdinand Marcos. Sa 3 taon na panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1968 ay inorganisa ni Senator Ninoy Aquino ang pagbuo ng grupong MNLF o Moro National Liberation Front na pinamunuan ni Nur Miswari. At kasama na dito ang CPP o Communist Party of the Philippines at ang NPA o New People's Army na pinamunuan naman ni Joma Sison. At kasama dito mga tol ang suporta ng bansang Malaysia para guluhin ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya sinuportahan ng Malaysia si Ninoy Aquino dahil ibinuking niya ang mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos na bawiin ang Sabah na pagmamayari ng Pilipinas. Bakit nga ba mga tol, ibinuking ni Ninoy Aquino ang mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos upang mabawi ang Sabah? Ito po ay dahil sa naiinggit siya kay Pangulong Ferdinand Marcos at gusto niya na siya ang mamuno at gawing communist government ang ating bansa. Pinondohan ng Malaysian government ang panggugulo ni Ninoy Aquino sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Binigyan ng armas, training at propaganda ang mga rebelde. At para humina ang kapangyarihan ng gobyerno natin para hindi mapadali ang pag-recover ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Sabah. Ginulo din ni Ninoy Aquino ang demokratikong proseso ng halalan sa pagiging mastermind sa pambubomba sa kampanya ng Liberal Party sa Plaza Miranda noong 1971. At ayon sa mga orihinal na liberal na katulad ni dating Senator Salonga, si Ninoy daw ang talagang utak sa pagpapasabog ng bomba sa Plaza Miranda noong meeting de avance ng partido na kinamatay ng 9 na tao at 75 ang sugatan. At inamin din ni Victor Corpus na si Jose Maria Sison ang nambomba sa Plaza Miranda. Si Ninoy Aquino ang nangumbinsi kay Jose Maria Sison at Miswari upang ayusin ang rebeldeng grupo at magasik ng terorismo sa mga lungsod at kanayunan sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. At para ito ibintang kay Pangulong Ferdinand Marcos para mawalan ng tiwala ang mga tao kay Marcos. At para po madaling matalo ni Ninoy Aquino si Pangulong Ferdinand Marcos sa napipintong eleksyon na dapat ay gaganapin noong 1973. Simula 1968 hanggang 1972, 4 na taon ang sakit ng ulo sa pagdedebate ng Kongreso sa gobyerno natin. Kung ano nga ba ang dapat na solusyon sa mga kaguluhang ito. At eto na nga mga tol, noong 1972, nagdesisyon ang Kongreso na dapat nang ideklara ng Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po basta-basta magdedeklara ng martial law ang isang presidente. Ang martial law po ay dineklara na may pagsang-ayon ang majority ng mga mamapatas sa Kongreso at Senado. Layunin nito na mapigilan ang pagkalat ng komunismo sa bansa natin. Dahil ang mga katabi nating bansa katulad ng Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia at Indonesia ng mga panahong yun ay nagkaroon ng mga madugong civil war at nasa mahigit 4 na milyong tao ang namamatay. Tanging ang Pilipinas lamang noon mga tol ang may pinakakonting casualties nang lumaganap ang komunismo sa Southeast Asia. Kaya pinuri ng ibang bansa ang pamamaraan ni Pangulong Ferdinand Marcos para malabanan ang komunismo. Ginaya nila ang pamamaraan na ito kaya nagdeklara din ng martial law ang mga katabi nating bansa. At sa unang taon ng martial law dito sa ating bansa ay kaagad na inaresto si Ninoy Aquino.
At kaagad namang tumakas sa ibang bansa si Nur Miswari. Inaresto naman si Joma Sison noong 1974. Noong November 25, 1977, sa 5 taon na paglilitis, si Ninoy Aquino po ay nahatulan ng treason o pagtataksil sa ating bayan dahil sa pakikipagsabuatan nito sa Malaysian government upang bumuo ng rebelde para labanan ang gobyerno natin simula pa noong 1968. Si Ninoy Aquino po ang dahilan kung bakit ang desisyon ng Kongreso na dapat magdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos. Madami ang nagtatanong mga tol kung bakit daw nagkaroon ng NPA. Akala nila yun ay dahilan sa pang-aapi ng gobyerno, katulad ng mga pinapalabas sa pelikula. Mali po ang inaakala nila mga tol. Huwag tayong magpaloko sa media. Ang CPP-NPA o mga komunista ay isang ideolohiya na ang pangunahing isinusulong nila ay ang pagkapantay-pantay ng estado ng bawat tao sa lipunan. Walang mahirap o mayaman, kaya madami pong sumasapi sa kanilang grupo. Kahit nga mga pari, mga tol, nahihikayat nila tulad ni Padre Balueg at Luis Jalandoni. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinamaan ng paniniwalang ito. Halos lahat ng bansa sa buong mundo ay tinamaan din ng radicalism na ito. Noong panahon po ni Pangulong Ferdinand Marcos, humina ang pwersa ng NPA. Nahuli at pinakulong ang mga ito. At tumahimik na ang bayan natin at ito'y lalong umunlad. May kabuuang 523,616 na mga baril ang nakumpiska ng gobyerno natin. At 145 na private armies ang nalansag at ipinakulong ang kanilang mga pinuno. Halos 12,000 din na kriminal ang natakip. At 32.5 million pesos na halaga ng bawal na gamot ang nasamsam at nadakip din ang mga drug lords. At noong panahon ni Cory Aquino, pinalaya niya ang kaibigan nilang si Joma Sison at iba pang rebelde. Kaya lalong dumami ang kanilang grupo magpahanggang ngayon. Matalino si Pangulong Ferdinand Marcos mga tol. Hindi niya hinayaan na matulad tayo sa Cuba. Nagdeklara siya ng martial law para maiwasan ang panliligaw sa taong bayan ng mga NPA na sumapi sa kanila. Hinuli ng mga sundalo noon mga tol ang sino man na nagkikipagtulungan sa CPP-NPA para mapigilan ang paglaki ng rebeldeng grupo. Malamang kung hindi nag-martial law, mabilis na lumaganap ang komunismo sa ating bansa. Kagaya na nangyari sa Vietnam, Laos, Cambodia, North Korea at Cuba. Baka nagkaroon tayo mga tol ng madugong civil war at kung sakaling nagtagumpay ang mga rebelde, tiyak na communist country na tayo ngayon at milyong-milyong Pilipino din ang mamamatay. Kaya dapat nating pasalamatan si Pangulong Ferdinand Marcos dahil siya ang tunay na nagtanggol sa ating demokrasya. Bakit nga ba mga tol noong martial law, yung mga sundalo pa natin ang pinasama ng media at yung mga komunista ay pinagmukha nilang bayani? Una sa lahat mga tol, hindi magkakaroon ng martial law kung hindi dahil sa mga komunista na walang awa kung pumatay ng mga inosenteng tao para mapasama nila ang imahe ng martial law at si Pangulong Ferdinand Marcos. Ibinintang ng media sa mga sundalo ang mga pang-aabuso at pagpatay. Nang may kagagawan naman talaga ay ang mga komunista. Ganitong klase ang pamumulitika ng mga dilaw. 30 years na nilang niloloko ang taong bayan. Pati si Ninoy Aquino na nahatulan ng korte ng parusang kamatayan dahil sa pakikipagtulungan sa mga komunista ay ginawa pa nilang bayani at pinatayuan ng madaming rebulto at isinama pa sa 500 piso. Hindi natin maitatanggi mga tol na may mga ilang sundalo din talaga ang umaabuso noong martial law. At kahit ngayon ay meron pa din talaga na iilan na abusadong pulis at mga sundalo sa ating gobyerno.
Galit po si Pangulong Ferdinand Marcos sa mga abusadong pulis at sundalo. Kung kaya't may kaparusahan din kung sino ang mahuhuling umaabuso na pulis at mga sundalo noong siya ay Pangulo. Ito po ang tanong ng nakararami. Bakit si Pangulong Ferdinand Marcos lang ang kinasuhan nila ng human rights violation? Bakit hindi po kinasuhan sina Saturo Campo at ang mga komunista? Kung yung mga sundalo nga ang may kasalanan talaga, bakit hindi kinasuhan sina Enrile at Ramos? Bakit si Ramos na siyang namumuno noon sa konstitusyon ng Pilipinas na inakusahan ng mga pang-aabuso noong martial law ay ang ganda ng imahe sa media at kaya naging presidente pa ito? Dahil ba sa naging kakampi na sila ng mga dilaw? Halatang halata mga tol na puro pamumulitika lang ang inaatupag ng dilaw ng gobyerno natin at ng media na hawak ng oligarkiya. Marahil ang iba sa atin ay ayaw sa martial law pero naging disiplinado ang mga tao noon dahil sa batas na ito. Sabi nga ng mga matatanda na mismong nasaksihan ng martial law, ang mga ayaw sa martial law ay ang mga taong pasaway at hindi sanay sumunod sa batas. At kasama na dyan ang mga bayarang aktivista na ayaw ng tunay na pagbabago pero ang gusto nila ay yung demokrasyang sila-sila lang ang nakikinabang kaya naging mga kultong dilaw sila. At ayon sa mga matatanda na nasaksihan ng martial law, tinanong ko sila mga tol kung madami nga bang namamatay noong martial law at kagagawan ba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang sagot po nila ay walang katotohanan ang mga ito. Yung iba po na inosenteng mamamayan daw ay kusang pinatay ng mga gustong pabagsakin si Pangulong Ferdinand Marcos para siya po ang pagbintangan. Gagawin nila ang lahat para maging masama si Pangulong Ferdinand Marcos sa isipan ng sambayanang Pilipino. Mga tol, pakishare po ang bidyong ito para malaman ng sambayanang Pilipino ang katotohanan. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.